Good day, my name is Rachel Soriano and we are the Group 3 reporter. So now we're going to discuss what is development and of blind men and paradigm. So una, iisa-isahin natin ang mga kahulugan nito para mas maintindihan natin kung ano nga ba ang gustong iparating sa atin ito. So una ang development. Ano nga ba ang development? A process of promoting social economic progress through effective communication strategies. It involves using various forms of communication such as media, technology, and interpersonal channels to facilitate development initiatives, raise awareness, and empower communities. So, development communication aims to address issues related to poverty, education, healthcare, infrastructure, and other aspects of development by engaging with stakeholders, sharing information, and fostering dialogue for positive change. Ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtaguyod ng pananatiling pag-unlad. So, an example of development through development communication is yung public health campaign na nagpo-promote ng vaccination sa rural community. In this scenario, development communication strategies such as community engagement, targeted messaging, and the use of local media are employed para mabigyan ng awareness kung ano ang kahalagahan ng vaccination. At ganun na rin para ma-address yung mga gagawin nila at isa pa, para i-encourage natin yung ating mga community members to participate in vaccinations program. Kasi the more na wala silang alam, the more natatakot sila sa possible outcome. Para magawa ito, kailangan natin makipag-ugnayan sa kanila ng maayos. Kung ano nga ba ang benefits ng vaccination at para ma-address natin yung kanilang concerns. So, pag nangyari yon, posible na mag-improve ang vaccination rates at maiwasan yung pagkalat ng sakit at para magkaroon ng maayos na pamumuhay. So, ito yung example kung paano ang development communication ay makakapag-promote ng positive change and development in specific area, katulad ng healthcare. So ngayon, alamin naman natin ang blind man and elephant at kung bakit nga ba nasali ang elephant dito. So, blind man is a parable can be applied to highlight the importance of considering diverse perspectives, experiences, and voices within a community. So, katulad ng blind man sa nasabing aral, each had limited understanding of elephant based on the specific part they touch. So, bawat individual sa isang community ay may iba't ibang unique insights, needs, and challenge na nabibigay sa pangkalahatang pag-develop ng isang community. So, in the story, a group of blind men encounter an elephant for the first time. And, bawat hawak nila sa katawan ay magkakaiba sila ng sight. So, ang resulta nito, each man forms different perception of what an elephant based sa kung saan nila ito mismo nahawakan. Katulad ng trunk, tail, or legs nito. So, ang ibig sabihin ng diverse perspective in community development is yung mga different stakeholders such as community members, local leaders, NGOs, and government agencies may have varying perspective on development issues. So, recognizing and valuing these diverse viewpoints is essential for creating inclusive and effective development strategies. So, ngayon naman, alamin natin kung ano ang paradigm. Refer to a set of beliefs, values, and assumptions that shape how individuals perceive and interpret the world around them. So, in the context of development communication, paradigms influence the approaches, strategies, and goals of communication initiatives aimed at promoting social and economic progress. So, ang eksaktong halimbawa ng paradigm sa development communication ay
makikita sa paglipat mula sa traditional na top-down approach tungo sa mas participatory at community-centered na mga modelo. So, noong nakaraan, ang hakbangin ng komunikasyon sa pagpapaunlad ay madalas na sumusunod sa isang one-way na modelo ng komunikasyon, kung saan ang impormasyon ay pinapakalat mula sa mga eksperto at authorities to the target audience without much consideration for local knowledge or community input. Gayunpaman, isang paradigm shift patungo sa participatory communication approaches ay lumitaw sa development practice. So, binibigyang diin ng bagong paradigm na ito ang kahalagahan ng pagsali sa mga komunidad sa paggawa ng desisyon, paggawa ng mensahe, at pagbibigay kapangyarihan sa mga local na boses sa mga proseso ng pag-unlad. So, halimbawa, ang participatory development ng mga proyekto ng komunikasyon ay maaaring may kinalaman sa mga miyembro ng komunidad sa pagtukoy ng kanilang mga pangangailangan, designing communication, strategies, and implementing solutions that are culturally relevant and sustainable. So, by embracing a participatory paradigm in development communications, organization and practitioners can foster greater community engagement, ownership, and impact in development initiatives. So, this approach recognizes the value of local knowledge, promotes inclusivity, and empowers communities to drive their own development agendas. So, dito nagtatapos ang aking part. Maraming salamat sa pakikinig, and ang susunod naman na reporter ay si Mike Katimpadan, at i-discuss niya naman sa inyo yung kung ano-ano ang mga major paradigms.